tila katapusan na nga ni Yusek Claire Castro, ito nga ay matapos na kasuhan ng libel ni Leandro Leviste. Ayon sa kampo ni Leviste, sobra na at hindi na makatao ang paninira ni Castro. Kaya naman daw gumawa na sila ng hakbang upang bigyan ng leksyon ang nasabing Yusek. Ayon pa sa balita, nalalapit na umano ang pag-aresto kay Castro dahil sa tibay ng mga ebidensyang hawak ni Leviste laban dito. Narito panoorin ang video. Alam niyo po, hindi ko alam kung ako yung magkukomento pa dito kay Auntie Claire. Kasi alam mo naman si Auntie Claire, yan ang number one source ng fake news. So talagang ang aking unang desisyon ignore kung anong sasabihin ni Auntie Claire kasi ba't mo naman papatulan ang talagang tagakalat lang ng fake news. Pero medyo merong siyang sinabi na talaga naman pong mali. Abay yung fake news sa sinabi niya, abay, binalaan niya yung isang ambasador. Mantakin nyo, isang Yusek, babalaan ng isang ambasador, ambasador, yan ang personal na representante ng presidente doon sa kanyang lugar kung saan siya naka-assign. Yan ay presidente mismo. Yan ang nagre-representante sa ating presidente. Kaya nga, kahit saan sila pumunta, meron silang diplomatic immunity, hindi po pwedeng dumanda. Pumatay man sila, hindi sila madidemanda kasi nga, they are, kumbaga, representing the sovereign head of state. Pero, ang kapal nitong si Auntie Claire, binalaan. Huwag daw niyang tuturungan si Harry Roque na isang pugante. Well, unang-una, fake news. Kasi yung larawan na kinokomentohan niya ay 3 taon na. At sabi ko nga, 15 kilos ago. Alam niyo, sa totoo lang po, yung 2023, makatapos ang eleksyon, yun yung pinakamataba ako. Umabot po ako noon, hindi lang 15 kilos ago yan. That's actually more of 20 kilos. Kasi para mga 105 kilos ako noon, no? Nung matapos ang eleksyon. Talagang lumobo ko. Bakit naman ako hindi lolobo matapos ang eleksyon? Kapag kami umiikot at maghahanda yung local host, yung Bongbong Marcos siguro dahil sumisingot, hindi kumakain, nawawala. At si BP Sara naman, meron siyang calorie counted na baon. Kaya doon siya sa sasakyan niya kumakain at yung calorie counted food ng kanyang kinakain. So ako naman, nahihiya doon sa host. So ang ginagawa ko, akong kumakain para doon sa dalawa. So 3 kinakain ko, kaya lumobo ko to 105 kilos. Yun yung larawan na yun, 2023. Tandang-tanda ko pa yun. Alam niyo ba kung bakit tandang-tanda ko pa yon? Well, hindi ko na sasabihin sa inyo, pero merong importanteng nangyari noong buwan ng Hunyo 2023, kaya ako nakarating ng Europa. Pero in-explain na naman ni Ambassador Luli na yung pagpunta ko noon sa Ambassador, dahil kasama ko yung kaibigan ko na nag-donate ng bus ni Jose Rizal, no? At matagal na niyang na-donate yan, siguro more than 15 years ago na, panahon pa ata ni Ambassador Garcia, kung hindi ako nagkakamali, no? Dito sa Europe, no? At syempre, pinagmalaki lang sa akin ng kaibigan ko yung bus na dinonate nila na hanggang ngayon naroon sa embassy. Alam niyo ba yung kaibigan ko yan dapat magdo-donate din ng life-size Rizal. Kaya lang nang pumutok yung pulboronic video, ayaw na niya mag-donate. No? Kasi nga naman, aantayin na lang daw niya kung sino yung darating na susunod na presidente. At inaasahan nga natin si BP Sara sana. At sana mangyari na yan sa lalong mabilis na panahon. In any case, yung idodonate ang friend ko, life-size Rizal, pero pinapahanap niya ang isang park para magkaroon tayo ng parang Rizal Park dito, no? At yan, put on hold kasi nga, bakit nga naman siya magdodonate sa isang gobyerno na bangag ang presidente, no? Na talagang pinagtatawanan na tayo ng buong mundo dahil sinabi na ng kapatid na bangag, ang mga Pilipino hindi pa rin gumagalaw para sipain. Ano ba yan? Ano pang inaantay nyo? Baka inaantay nyo na pati mga anak natin maging mga bangag-bagag na. Kasi kapag tayo hindi umalma na sinasabi na nga ng kapatid na nakakatanda na bangag ang presidente at tayo tinanggap natin yan, baka isipin ng mga kabataan, okay lang maging bangag. Kasi yung presidente, hinahayaan nating mamuno, miski alam nating bangag na siya. But in any case, balikan natin sa Auntie Claire. So, fake news. Alam nyo, nanggaling din naman ako sa ganyang katungkulan. Pero anong aking number one rule? Alam ito nung aking naging direktor, no? Alam nyo, konti lang kami talaga sa spokes. Bagamat marami kaming tao, siguro mga 5 lang kami talagang core. Ang number one rule namin, nothing is announced unless it is in writing. Yan ang number one. Kaya hindi nyo naman kami mahuhuli na magsasabi ng isang bagay na hindi nakasulat. So, tatanungin ako ng opinion, ang sasabihin ko, ay naku, hanggang hindi ko nakikita in writing yan, hindi ako magkukomento. Bakit? Kasi ikaw ay bibig ng presidente. Hindi po pwede na pumapatol ka sa chismis. Dahil ang lumalabas dyan, chismoso ang presidente.
Pero ganyan po ang ginawa ni Auntie Claire. May kumakalat na chismis, na di umano, si Ambassador Luli raw ang tumutulong sa akin, hindi man lang nagpa-fact check. At ayun, nagbigay na agad ng kanyang komento na binabalaan pa yung isang ambassador. Hindi po ganyan ang dapat turing sa isang ambassador, lalo na kung ikaw ay isang USEC lamang. Dahil ang ambassador po talaga, yan ay representante na ng presidente. Kaya nga mayroong immunities na binibigay sa mga ambassadors. No? So unang-una, ang dapat na ginawa ni Auntie Claire, bago binuksan ang kanyang maduming bunganga, ay nag-fact check nang malaman niya na sa taba lang ni Harry Roque doon sa larawan na yon, matagal na yung larawan na yon dahil mula namang 2023, ang laki na nang nawala sa akin. Courtesy of, syempre, yung sakit ng ulo na binigay sa akin ng bagag administrasyon, exercise, diet, depression, and most important of them all, Ozempic. Pero yung Ozempic ko po, prescribed by my doctors. Yung Ozempic ko po, yan po ang dahilan kung bakit na-control finally ang aking diabetes. No? Pero at the same time, talagang nakatulong. Mantakin nyo, halos 20 kilos ang nawala sa akin in the past 2 years mula nung gumamit ako ng Ozempic. At ngayon lang talaga, nagkaroon ng perfect control ng aking sugar nung ako ay linagay sa Ozempic ng aking mga doktor. Mabuti na lang dito ngayon sa Europa, libre ang Ozempic dahil prescribed siya by a doctor. Hindi po yan malilibre kung yan ay para lang sa pagiging balidoso. So unang-una, siya ay nag-react sa isang fake news. Kasi fake news yan, hindi dahil fake ang larawan, hindi, fake daw yung larawan, fake yung larawan na ginagamit na ebidensya na tinutulungan daw ako ni Ambassador Luli. So, malinaw po yan. At dapat bago nagsalita, dapat ang sagot niya sa media, let us verify muna the picture bago tayo magbigay ng komento. Dahil after all, lahat na nanggagaling sa bibig ni Auntie Claire ay salitain na rin ng presidente. Siguro talagang hindi na niya binibigyan ng importansya kung ano ang sasabihin ng presidente kasi bangag anyway. So baka mas mabuti pa na siya nga magsalita, wag na magsalita yung presidente. Dahil at least siya, sa tingin ko siguro naman hindi siya bangag, pero ewan ko ba, dahil sa kanya pagkakakalat ng fake news, hindi tayo makakasigurado dyan. Anyway, pero bukod pa doon, meron siyang nasabi na mali. Binalaan niya ang ambassador at wag daw tulungan si Harry Roque. Kailan pa hindi naging obligasyon ng isang ambassador ang tulungan ang isang mamamayan ng kanyang republika? Sa mulat-mulat, kaya nga tayo nagkaroon ng diplomatic relations, kaya tayo nagkakaroon ng mga ambassador sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang parte ng daigdig. Dahil ang pangunahing trabaho ng mga ambassadors ay pangalagaan ang mga mamamayan na nakatira doon sa lugar kung saan sila naka-assign. Bakit mo sasabihin na hindi dapat tulungan si Harry Roque? Palibasa, siya daw ay di umano pugante. Bakit? Naniniwala ba sa inyong Netherlands na ako'y pugante? Naniniwala ba sa inyong Austria na ako'y pugante? Naniniwala ba sa inyong European Union na ako'y pugante? Alam nyo ba, ang winawagay-way ko lang yung resolution ng piskal na nandun lang yung pangalan ko, nandun yung aking paratang at conclusion na ako ay merong pagkakasala. Wala man lang kahit anong ebidensya, walang kahit anong diskusyon kung bakit ako ay merong pagkakasala di umano. Napakadali ng kaso ko. It is a case of unjust prosecution. Kahit saan ako makarating, ang aking evidence, hindi na ako lalabas doon sa resolution ng piskal. Saka nakakita na, itong paratang kay Harry Roque, ito si Harry Roque may pagkakasala. Walang why, when, where, and what ang naging basehan ng pagkakasala. At ang konteksto pa nga niyan ay yung sunod-sunod na talagang iniipit ako dahil ako'y tagapagsalita ni Tatay Digong at hanggang ngayon takadepensa kay Tatay Digong at sa pamilyang Duterte. Malinaw naman yan. Nakita niyo naman yung asta ng mga Quad Committee. Quad Committee na yan. O di ba? Ngayon, naalaman ng at least ang mga miyembro ng Quad Committee na pagdating ng final judgment ng Panginoon, yung taong bayan naghuhusga rin. Galit sila doon sa mga nagsasabi na hindi magagandang bagay doon sa pumanaw ng miyembro ng Quad Committee. Masisisi niyo ba? Talaga naman kagalit-galit yung mga ginagawa ng mga miyembro ng Quad Committee na ginagamit nila ang Kongreso, ang representante ng mga taong bayan bilang sandata laban sa mga kalaban ng administrasyon. Di ba naman, kasuklam-suklam yan? Kaya nga kayong ibang mga members pa ng Quad Committee, antayin yung panahon ninyo. Ganyan din ang galit na ipapakita sa inyo ng taong bayan. Dahil mali ang ginawa ninyo.
Sinalawla nyo ang inyong opisina bilang representante ng taong bayan nung kayo'y nagpagamit bilang sandata laban sa mga kalaban ng administrasyong bangag ni Marcos. Mantakin nyo, magbibigay babala sa isang ambasador na magtulungan ng isang Pilipino? Saan ka nakakita? Nasaan nakasulat ng isang tao na hindi pa napapatunay nagkakasala ay hindi dapat bigyan ng tulong ng isang ambasador kung siya ay nangangailangan? Abe, tanggalin na natin lahat ng mga ambassadors natin sa iba't ibang parte ng daigdig kung talagang hindi nila mabibigyang tulong ang mga Pilipino na nangangailangan ng tulong. Saan ka nakakita? Saan ka nag-aral ng international law na po pwedeng ipagkaita ng tulong ng isang ambasador ang isang Pilipino kung nangangailangan ng Pilipinong yan? Ang basihan para magbigay ng tulong ang isang ambasador, ang embahada, ang konsulado ng Pilipinas, kung ang isang tao ay Pilipino. Kapag siya Pilipino at merong pangangailangan, dapat bigyan ng tulong, hindi dapat pagkaitan. Kaya po ako nagalit. Siyempre nakakagalit kasi sinusweldohan siya ng taong bayan. Hindi niya ginagawa yung tama yung kanyang trabaho. Dakdak ng dakdak, hindi nagbe-verify ng fake news. Ayan, edi na fake news siya. 3 taon na yung larawan na yun at minsan hindi pa kami nakikita ni Ambassador Luli. O di ba? Pero, siyempre, gumawa muna siya ng kontrobersiya. O, pinalalabas pa niya na ako ang kontrabida. Hello, sino bang kontrabida? Yung nagpapakalat ng fake news? O yung talagang sinasabi mo na Pilipino na hindi dapat bigyan ng tulong kung nangangailangan? Ako naman, hari nawa, kung ako'y mangangailangan, tandaan ninyo, siguro huling-huling hihingan ko ng tulong ay ang gobyerno ng Pilipinas dahil alam ko mas marami pang Pilipino na nangangailangan ng tulong galing sa ating mga embahada at konsulado. Pero para sabihin ng tagapagsalita ng presidente na ang kalaban ng administrasyon hindi dapat bigyan ng tulong ay mali. Dahil labas sa politika ang pangangailangan ng mga Pilipino, lalong-lalo na kung sila'y nasa ibang bayan. Yan ang dahilan kung bakit sa mulat mula pa, hindi lang Pilipinas, kundi lahat ng bansa sa daigdig ay nagbukas ng mga embahada dahil kinakailangan pag nangangailangan ng kanilang mga kababayan, nagbibigay ng tulong. Saan nakasulat ang declare ng kalaban ng Marcos administration pag may pangangailangan, hindi dapat bigyan ng tulong? On the contrary, yan ay basehan para ikaw ay managot. Dahil yan ay dereliction of duty. Yan ay paghihimok na wag gawin ang katungkulan ng ating mga ambassadors at mga diplomatic agents dahil ang talagang pangunahing obligasyon nila magbigay tulong sa kanilang kapwa Pilipino. Naku, ewan ko ba kung sino nagturo sa'yo na international law, pero kung sino man nagturo sa'yo na international law, dapat bawin ang grade mo. Hindi mo alam yan, yan ang pangunahing responsibilidad ng ating mga sugo sa iba't ibang daigdig, bansa ng daigdig. At sasabihin mo, palibasa kalaban ng Marcos administration, hindi dapat bigyan ng tulong. Paano ngayon? Pahiya ka. Dakdakan ng dakdak. Hindi mo muna sinecheck ang iyong mga facts. Mahiya ka naman sa dami ng fake news na ginawa mo. Dapat matagal ka na nagbitiw dahil hindi ka karapat-dapat kahit bangag pang boss mo. Dahil ikaw ay tagapagsalita ng isang institusyon, ang opisina ng presidente, dapat magkaroon ka ng responsibilidad na bago mo buksan yung dumi mong bibig, tama ang mga pinagsasabi mo. Buisit ako, hindi lang dahil ikaw ay nag-fake news na tinutulungan daw ako ni Luli, mas buisit ako dahil sinabi mo, wag akong bigyan ng tulong kung ako'y mangangailangan. Sino ka? Saan ka kumuha ng otoridad para sabihan yan sa isang taong gobyerno na wag magbigay ng tulong sa kapwa Pilipino kung nangangailangan? Kung ikaw ay may mapakita na legal na basihan, ngayon din magbibitiw ako bilang isang abogado. Pero kampante ko, wala kang makukuha kahit anong legal na basihan para pagkaita ng Pilipino na nangangailangan ng tulong sa ating embahada. Ang masasabi ko lang, nakakalungkot. Kasi alam ko naman ang larangan ng politika. Naging politiko ko, so tangkap po ito mga pangyayari ko sa aking buhay. Lahat ito dahil sa politika. Pero para babuyin
ng gaya ni Auntie Claire ang isang institusyon at para babuyin ng bangag ang isang institusyon dahil sa kanyang pagiging bangag, yan po talaga ay nakakalungkot. Pero isa lang aking masasabi, Auntie Claire, you deserve the kind of president that you have. Pareho kayo may sariling daigdig dahil hindi ko alam kung saan mo pinapukuhang sinasabi mo na po pwedeng ipagkait ang tulong ng isang ambassador sa isang Pilipino sa ibang bansa na nangangailangan ng tulong. Yun lang po. Mahiya ka. You are, I think, doing a great disservice to the legal profession sa mga pinagsasabi mo. Not only are you spreading lies, you are also spreading legal falsities. Nakakita na dahil sa politika, dahilan na pala yung politika para ipagkait ang tulong sa Pilipino, sa ibang bansa na nangangailangan ng tulong. Kalokohan po yan. Pasensya na po, umiinit ang ulo ko kasi ang taas-taas ang sweldo niyan. Ang laki-laki pa ng budget ng PCO. Sa nakakita, 3 bilyon ata ang budget nila. Aba, pati mga troll farm, bilang bayaran galing sa pera natin. Tapos hindi man lang sila makapag-fact check bago nila buksan ang kanilang mga bunganga. Hindi ba that's the very least that they can do? Dahil isang damukal, bilyon-bilyonis ang ginagastos nila dyan. At least siguraduhin na tama ang pinagsasabi. At hindi siya nagsasabi ng mensahe na dahilan para ipagkait ang tulong sa kahit kaninong Pilipino habang sila ay nasa ibang bansa. Sana po kayo'y agree at pasensya na po kung ako'y uminit na naman ang ulo. Ang problema natin mga Pilipino, winawalang yan na tayo, hindi pa tayo nagagalit. So panahon na po, magalit tayo. Iba naman yung sinasabi kong magalit tayo, tanggalin na, hindi karapat-dapat, doon sa gumamit ang dahas. Never ko pong sasabihin na gumamit kayo ng dahas. Never ko pong sasabihin na pumatay kayo ng kapwa Pilipino gaya ginagawa ng CPP-NPA at ng mga kamatayan black. Pero kinakailangan magalit naman kayo dahil itong mensahe ni Auntie Claire ay mensahe ng presidente mismo. Pagkaaway ng administrasyon, huwag tulungan miski nangangailangan ng tulong. Tanggap niyo ba yan? Sa ngayon kasi, 94% naniniwala na lantaran ng korupsyon sa ilalim ni Marcos Jr. Negative 37 ang kanyang acceptance level sa survey. Ibig sabihin yan, wala na nagtitiwala kay Marcos Jr. Siguro 1% na lang. At kung susundin mo si Auntie Claire, lahat ng mga nangangailangan sa abroad, huwag dapat tulungan dahil halos lahat hindi na sinusuportahan ang presidenteng bangag. Sino pa tutulungan nyo? 1% lang kayo nagpapasasa. Anyway, mga kaibigan, ang aking pakiusap, huwag tayo gagamit ng dahas, daanin natin sa mapayapang mga pamamaraan, pero tama na, sobra na. Kapag hinayaan nyo pa magpatuloy itong administrasyon nito, wala na pong matitira sa ating mahal na Republika ng Pilipinas. Hello! Magandang araw sa inyong lahat! Kamusta naman po ang inyong Wednesday? Midweek na lang, 2 tulog na at tayo magpapahinga na naman ng Sabado. Ako po ay trying to keep busy too. Meron akong konting inaatupag na negosyo para sa Pilipinas at para sa aking sarili dahil hindi naman po pwede na nag-aantay lang na mawala si Marcos ang ako'y makauwi. Ang problema naman sa ating mga kababayan, mag-iisang taon at 3 buwan na ako dito, palagi akong umaasa na mawawala ng Marcos. Hindi Ang ating mga kababayan, parang mga masokista ba? Dahil gusto nila na nabubuhay ng mahirap. Kaya miski dapat tanggalin na ang problema, ang cancer ng lipunan natin na walang iba kundi ang ating presidente, nararayan pa rin siya. Kaya ako naman, life goes on for me. Ang pagkakaiba lang, iniisip ko na kinakailangan talaga ipagpatuloy ang buhay ko dahil habang hindi pa nagdedesisyon ang sambayan ng Pilipino, natanggalin na ang problema natin sa Pilipinas at yan ay walang iba kundi ang Marcos. Ngayon mga kaibigan, well, hindi ko naman po tinatanggi na ako po'y nanirahan sa UAE ng mga 6 na buwan. Napakasarap po ng buhay ko doon dahil meron ako doong brother na tinatawag, lahat libre. At napakaganda ng aking buhay doon. Nakatira po ako sa isang gandang lugar. Kapitbahay ko ay mga royalties. At masaya ang buhay ko doon. Meron akong access sa beach, meron akong gym, meron akong steam room, meron pa akong trainer. No? Kaya lang,
Nagpunta doon si Lisa Tanas at pumirma ng extradition treaty. So sabi ko, naku, ayaw ko naman mapahamak yung aking host kapag hihingi ng gobyerno na ako'y extradite at kaya ako'y lumipat. No? Pero talagang I feel na ako po mismo ay naging residente na ng UAE at syempre naramdaman ko rin yung pagmamahal ng mga Pilipino dyan na talagang sila talaga nag-aruga sa akin. Napakadami niyo po para pasalamatan pero ako po talaga ay tumatanong na utang na loob sa inyong lahat. Kaya nga po ako nagtataka, anong ginagawa ni Marcos Jr. ngayon sa UAE? Totoo po na napakadami nating mga kababayan nagtatrabaho dyan. Susunod po sa Saudi Arabia, pinakamaraming Pilipino nagtatrabaho na sa UAE. Pero yan naman po ay dahil talagang kinakailangan nila ang mga Pilipino. No? At saka ang UAE talaga, ang pulisiya nila, umaasa sila sa mga dayuhan para patakbuhin ang kanilang ekonomiya. Yung tinatawag nating Emirati, naku, sila po'y minorya na ng populasyon. Talagang karamihan po ng populasyon dyan sa UAE ay mga dayuhan na. No? Kaya nga kung Emirati ka, good ka na. Kasi meron silang langis at talagang inaalagaan naman nila yung kanilang mga kababayan. No? In fact, kapag ikaw ay UAE, libre yung paaral kahit saan, kahit sa abroad. Saka may mga lugar na pwede lang ang titiro lang sa ilang mga lugar ay mga UAE at syempre libre rin ang mga pabahay na binibigay nila sa kanilang mga mamamayan. Kasi nga mataas ang antas na kabuhayan. Meron ng langis, tapos yung mga founders ng UAE, strategic. Bago pa sila nakakuha ng langis, nakita na nila na strategic yung kanilang lugar sa planeta at ginawa nilang hub. Kaya nga po yung two biggest airlines ngayon sa daigdig, yung Emirates at saka Etihad, ay nakabase dyan sa UAE at talaga naman pong sentro ng logistics at ng transportation ng UAE. So hindi lang po sila dependent sa langis para sa kanilang buhay. Sila po ay dependent sa kanilang lugar bilang isang logistical hub. So, ano ang kinalaman ni Bangag dyan? Well, unang-una po, yung mga Pilipino, patuloy naman po nilang kukunin ng mga Pilipino whether or not magkaroon ng special agreement. Dahil ang pinirmahan po nila doon ay yung CEPA, yung parang free trade agreement between the Philippines and UAE. Pero ano ba ibig sabihin ng free trade na yan? Halos wala namang kalakalan sa panig ng Pilipinas at ng UAE. Sa katunayan, ang exports po ng Pilipinas to UAE ay $300 million lamang a year. Samantalang mas marami tayong inaangkat sa UAE dahil nga meron silang langis, ang inaangkat natin 1.5 billion. Ang intention ba nila ay para tumaas ang napakaliit na kalakalan? Siguro. Pero hindi talaga sa atin importante ang free trade zone sa panig ng Pilipinas at ang UAE dahil hindi naman major trading partner ang UAE. Kaya nga nag-iisip ako, anong tunay na dahilan na ilang beses nang balik-balik ang mag-asawang Marcos sa UAE? Well, para maintindihan niyo po, lahat ngayon ng mga mayayaman sa daigdig ay nasa UAE. Bakit? Kasi ang UAE po ngayon ang bagong London. Dati po ang London, lahat ng mga mayayamang mga Arabo nagpupunta dyan kasi po malaya sila nakakadeposito ng kanilang kayamanan sa London. At ang garantiya ng London, hindi namin paghihimasukan ang inyong mga pera. Ganyan po ngayon ang negosyo ng UAE. Bukod pa doon sa pagiging transportation hub niya, siya ay ngayon ay major finance center para sa mga mayayaman. In fact, kung titignan ninyo kung ano mga paboritong lugar na tinitirahan ngayon ng mga filthy rich, Dubai po is number 1. At kung titignan nyo rin yung mga listahan ng pinakamahal na mga lugar na bisitahin sa daigdig, Dubai is also number 1. Kasi dahil nga po sa dami ng mga pera at mga bilyonaryo na naninirahan ngayon sa UAE, talaga pong ang branding ng UAE tourism is for the ultra-rich. Talaga naman pong nung minsan, ako'y nakabisita dyan, no? Ako'y first time nakakain ng ginto. Mantakin ninyo sa isang restaurant, kasama sa menu, kakainin mo ay ginto. Nakakain po ako noon. Dahil naimbitahan ako ng isang member ng royal family. No? Alam niyo na si Harry Roque hindi po sosyal. Pero dahil ako naman po ay ang aking larangan ay international law, yung international law contacts ko naman po nagbubukas ng pinto. Kasi yung mga royalties naman ng mga Arabong countries, lahat po yan ay nakapag-aral sa mga magagandang universidad na pinag-aralan ko din. At pangalawa, pareho rin kami ng interes sa international law. No? Kaya marami tayong nagiging contacts. At God is good. Miski hindi tayo sosyal, miski hindi tayo mayaman, nabubuksan naman mga pintuan ng mga mayayaman, lalong-lalo na dyan sa UAE. Dahilan po bakit dyan nga po ako nanirahan ng 6 na buwan.
So ibig sabihin, ang UAE, ang importansya ngayon ng UAE, hindi lang dahil siya ay oil exporter, hindi lang dahil siya ay pinagtatrabaho ng mga Pilipino, kundi siya ngayon ay center of international finance, lalong-lalo na ng mga mayayaman. At hindi lang po yan. Ang pinakamaraming mga bilyonaryo ngayon nakatira sa Dubai, kaya naman kilala ang Dubai bilang pinakamahal na destinasyon for tourism, ay mga Ruso. Halos lahat po ng mga bilyonaryong Ruso ay narariyan na ngayon sa Dubai. In fact, yung founder ng isang app na Telegram na hinuli ng mga Ruso dahil gusto nilang ma-impluwensyahan yung kanyang Telegram, nandyan na po sa Dubai. At halos lahat po ng mga natatanggal ng mga presidente pag nagkakaroon ng revolusyon, gaya nung Prime Minister ng Thailand, si Thaksin, dyan po nanirahan yan sa Dubai. Yung dating presidente ng Bangladesh, kailan lamang natanggal, nandyan po yan sa Dubai. So, ibig sabihin, hindi lang yung mga mayayamang Rusong na pupunta dyan sa Dubai, yung mga natatanggal pang mga leader at aminin at hindi, yung mga mayayaman na hindi natin alam kung saan nanggagaling ang kanilang pera. Dahil nga, ang dami-daming mga bilyonaryo na dyan sa Dubai, mas hindi po sila stricto sa pagbubukas ng mga accounts ng mga tao at hindi na tinitignan kung saan galing ang pera. Otherwise, bakit napakadaming mga Ruso na nagdideposito ngayon dyan? Alam naman natin na napaka-aktibo ng mga Ruso, lalong-lalo na yung mga mafia-type Russian organizations. No? Ibig sabihin po, center also ng international finance at yan ang dahilan kung bakit maraming mga mayayaman na hindi mo alam sa kinukuha ang pera ay nandyan ngayon sa Dubai. So ako naman, malikot lang ang utak ko. Talagang baliwala po sa atin yung free trade agreement ng Pilipinas at UAE dahil napakaliit ng kalakalan sa panig na ating dalawang bansa. At sa totoo lang, kilala ko naman kung sino yung ating sugo dyan, hindi naman yan talaga priority ng ating sugo dyan. Ang priority talaga natin ay dapat makakuha ng mga investments galing siguro sa UAE sa Pilipinas, pero bakit ang inuna natin ay free trade agreement sa isang bansa na wala naman tayong halos kalakalan? So ako, nagbabalik tanaw ako, ilang beses na nagpunta dyan si Lisa Araneta Marcos. Parang 2 beses na. Si Marcos, ilang beses na rin. Parang pangalawang beses na rin niya ito. Ito na ang pinaka-binisitang bansa ng mag-asawang Marcos, ang UAE. At sa tingin ko, hindi dahil gusto nila mag-free trade. Sa tingin ko, it is for the same reason, yung mga Russian billionaires ay nasa Dubai at same reason kung bakit yung mga natatanggal sa pwesto ng mga leaders ay nakatira ngayon sa Dubai. Ibig sabihin, tingin ko, narariyan ang mga Marcoses dahil yan ang ginagamit nilang bansa ngayon para sa kanilang mga nakaw na yaman, yaman na ninakaw pa nila nung panahon ng martial law na ngayon ay linilipat-lipat. Di ba nung kailan lang lumabas ang report na number 1 pala ang Pilipinas sa movement ng crypto? Saan ang gagaling yun? Wala naman talaga mga Pilipino na nakikrypto. Ang duda ko, gumagalaw ngayon ang nakaw na yaman ng mga Marcoses na ninakaw panahon pa ng martial law. At siyempre, lalong lumalago dahil sa mga nababalitang mga pagnanakaw na nangyayari ngayon sa gobyerno ni Marcos, kasama na yung sinabi ni Zaldico na sa 2025 budget, 100 billion ang insertions ng ating presidente at siya mismo nag-deliver ng 25 billion. Saan mo nga naman i-deposito ang 25 billion? Di palitan mo na lang yan, i-crypto mo na yan, ipasok mo sa UAE dahil napaka-establish po ng cryptocurrency sa UAE. Parang ordinary bank account lang po yan. Sa totoo lang sa UAE, may mga ATM na sila para sa crypto. So sa tingin ko po, hindi free trade agreement ang habol ng mga Marcoses, kung hindi ang kanilang nakaw na yaman, baka narariyan na ngayon po sa UAE. Gaya ng mga pera na mga bilyonaryo na hindi natin alam kung saan nanggaling ang kanilang mga kayamanan. At siyempre, baka nakakaamoy ng mga Marcoses na baka mamaya gaya ni Thaksin, gaya ng Prime Minister na Bangladesh na natanggal, na talagang sinunog yung presidential palace, no? At tumakbo siya sa Dubai, baka dyan din tatakbo mga Marcos. Dahil alam ko naman, kayong mga Pilipino, may hangganan ng inyong pasensya. At darating na ang panahon, at sa tingin ko malapit na yan, na magagalit ng tuluyan ng Pilipinas, negative 37 na nga ang kanyang approval rating, at 94% ay naniniwala na lantaran na talaga ang korupsyon sa Pilipinas, darating ang panahon na baka gaya ko ang mga Marcoses
diyan tatakbo sa Dubai. Kaya narariyan na ang kanilang mga tinatagong yaman na sigurado ko na hindi nang galing sa kanilang hirap. Dahil ako isang drug addict na hindi man lang nakatapos ng college, walang kakayahan gumawa ng sariling pera kung hindi manahin ang nakaw na yaman at magpayaman palalo dahil sa mga bagong nakaw na yaman galing sa mga flood control projects. Diba po? Agree ba kayo o disagree? Pero talagang walang saysay. Bakit 2 beses na si Lisa Marcos nakarating dyan? 2 beses na si Marcos nakarating dyan? Wala nang ibang bansa na ganyan kadalas binisita mag-asawang Marcos kung wala silang personal na interes para pumunta dyan sa Dubai. Anyway, bago tayo magtapos, dahil talagang sinabi ko 2 pag-uusapan natin, nais ko lang pong muling magbigay pugay dito sa 2 batang kongresista na nagbibigay pag-asa sa buong bansa na meron pang kinabukasan ang ating bayan dahil hindi lahat ng politiko ay korap. Pinapakita po ni Congressman Miao Miao Barzaga at ni Congressman Leandro Leviste na itong mga bagong mga politiko natin ay po pwedeng tumalikod sa kapangyarihan para yumaman at talagang manilbihan para sa bayan. Tignan nyo naman ngayon ang sinasapit nitong si Miao Miao at ni Leandro. Si Miao Miao dahil talaga naman pong matagal na siya nagsasalita laban sa bangag ng presidente, laban sa korupsyon. Ngayon po, hindi lang siya sinuspende ng Kongreso, dinidemanda pa siya ngayon ng hepe ng kanyang partido. Kinakalaban ni Barzaga ang presidenteng bangag at ang pinakamayamang tycoon ng Pilipinas. Hindi siya kumukurap dahil siya ay matindi ang paninindigan na magbabago lang ang politika sa Pilipinas kung mawawala ang korupsyon. At siyempre, kaya naman may korupsyon sa Pilipinas dahil talaga namang pong hindi po nagkakaroon ng pagkakaiba ang kayamanan at ang kapangyarihan. Kung ikaw ay mayaman, ikaw ay magkakaroon ng kapangyarihan. Kaya nga po, ang gobyerno nagiging numero 1 negosyo, lalong-lalo na ng mga congressman at ng mga senator. Si Leandro Leviste, hindi naman niya kinakailangang mag-ingay. Sa totoo lang, kaibigan kong nanay niya, si Senadora Loren. Pero Senadora Loren is always a safe politician. Never po yan na nakikipaglaban sa presidente except nung panahon ni GMA dahil siya ay naging tumakbong vice president ni FPJ, natural. Nung nagkaroon ng issue kung nagkaroon ng dayaan sa eleksyon, natural, nasa panic siya ni FPJ para sabihin nagkaroon talaga ng dayaan at lumabas naman yung Hello Garci tape, di ba? Pero other than that, napakatagal nang naninilbihang senadora si Senator Laurel Legarda. Sa tingin ko, siya na ngayon ang pinakamahabang paninilbihan sa senador sa buong kasaysayan ng Senado. Safe po yan. Palaging pumapalagitna. Kaya itong ginagawa ni Leandro Leviste, pati yung karera ng kanyang nanay ay naapektuhan. Pero hindi nagpapapigil po itong si Leandro Leviste. Dahil ang gusto lang naman talaga ni Leandro Leviste, matapos na itong kultura ng korupsyon, lalo na sa Kongreso, kung saan ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga senatong at congressman ay yung mga infrastructure projects. Huwag po natin kalimutan na isa sa pinakaunang nakaupong kongresista, si Leandro Leviste, kung hindi siya lang ang kaisa-isahang nagsamba ng kaso laban sa isang district engineer dahil siya ay inoperan ng 10% at 15% para sa mga proyekto sa kanyang distrito. Na kanyang tinanggihan at idinimanda pa for direct bribery yung DE na yan. Samantalang lahat ng mga kongresista, pag sila'y nanalo na, naku, inaantay na ang bisita ng district engineer dahil alam na nila na ang kanilang kubra ay manggagaling sa district engineer. Pero tinalikuran po lahat yan ni Leandro Leviste. Wala siyang pakialam dyan. Bakit? Kasi nga, dahil siya naman po isang entrepreneur, naibenta niya yung share sa isang kumpanya na wala pong hawak ng prangkisa ha. So mali po yan sinasabi ng ombudsman na gumawa ng pinagbabawal na bagay si Leandro dahil ang binenta niyang shares ay sa isang kumpanya na hindi hawak ang prangkisa. Yung meron pong prangkisa ay yung solar power para sa bayan. Hindi po yan ang binenta niya sa MVP Group. At natural, dahil ang pagbenta niya ay mahigit kumulang 20 billion, hindi na niya kinakailangan mamorosyento. Sa totoo lang, sana po, lahat ng ating mga politiko hindi na kinakailangan magkapera
Sana lahat sila gaya ni Leandro na may sariling pera na at hindi na kinakailangan magnakaw. Pero ang katotohanan po, talagang negosyo pa rin ang pagiging politiko sa Pilipinas. Pero dahil nanindigan si Leandro Leviste, ano ngayon ang ginagawa? Ginipit ngayon yung korporasyon na ibinenta niya kay MVP. Natural, yan ay dahilan para habulin siya ng MVP. At kapag siya hinabol MVP, siyempre, mape-pressure din ang Leandro. I'm sure, ang sasabihin lang naman nila, patahimikin mo yan. Dahil pag naisa publiko yung Cabral files na yan, mapapatunayan yung sinasabi ni Zaldico na 100 billion ang naging insertion ng Malacanang sa 2025 budget at 25 billion ang kinita ng presidente mismo na personal na diniliber ni Zaldico kay presidente. Pero nakikita niyo po ha, ako, biktima rin ng pagigipit. Pero hindi ako papayag na ako'y kulong nila. Hindi ako papayag na ako'y bastusin nila. Lumalaban ako at the same time, pinaninindigan ko ang aking karapatan para magkaroon ng asylum dahil nasa Universal Declaration of Human Rights po yan. Everyone has the right to seek asylum pag ikaw ay minapalabisan at ginigipit dahil sa iyong politikal na paniniwala. Sino ba naman pong naniniwala na meron akong masamang ginawa? In the first place, yung Pogo-Pogo po, at the time na nandyan ang mga Pogo companies, ay legal. So, hindi po illegal yan. Second, please. In the second place, wala pong kahit ano kong pag-aari na related sa Pogo. Ang aking ginawa lamang ay yung nagpapaupa sa isang Pogo ay naging kliyente ko sa isang ejectment case na sa hanggang ngayon ay nakabinbin sa Supreme Court. Matter of record po yan. Di ba gawaing abogado naman yan? At dahil naging kliyente ko naman sila, nagsimula pa yan sa MTC, RTC, CA, na nagtagumpay naman kami ng panandalian sa RTC, pero nabaliktad din. Dahil naging kliyente ko naman po yan, pinag-usapan din ako kung po pwedeng tumulong doon sa rescheduling of payment ng pagkakautang dahil nga po na-dispalkohan daw yung kumpanya. O yan ba ho ay dahilan para ako'y makasuhan ng non-bailable? Kaya nga po kampante ako. Kahit saan ako makarating na humingi ako ng asylum, pagbibigyan ako dahil ang papakita ko lang yung resolution ng piskal. Kung saan binanggit ang pangalan ko, ang banggit lang is kung anong paratang sa akin, ang next banggit na ay therefore dapat kasuhan si Harry Roque na para bagang ang paratang ay sufficient na, probable cause na yan para kasuhan ako. Pero ako po, 1 year shy of being a senior. Tapos na po ako. I'm good. Dahil ako po, napatunayan ko na not only yung aking katapatan sa mga Duterte, kung hindi katapatan ko na rin sa bayan. Nakipaglaban po ako. At bilang kongresista, nakapagbigay na ako ng libreng gamot at paggamot na hindi lang nagkakaroon ng katuparan dahil sa korupsyon din ng mga walang yak sa PhilHealth. Andyan yung libreng patubig na ating batas din, yung ating libreng tanghalian para sa mga kabataan at saka yung National AIDS Law Policy. No? So parang nagawa ko na ang aking katungkulan. Good na ako. Miski pa, siraan na ako ng mga Marcoses. Miski patayin na nila ako, I'm done, I'm good. I can tell the Lord, I have served you well on earth. Pero itong dalawang babatas po ito, bata pa sila. Nagsisimula pa lang sila ng buhay. And yet, binaliwala nila yung pagiging trapo. Dahil ang pagiging trapo, dapat tumahimik ka lang. Lahat naman ng mga congressman, ng mga senatong nakikinabang, bakit ka pa mag-iingay? So yan ang cardinal sin nung dalawa. Kaya hindi ko magugulat kung pagtutulungan sila na kanilang mga kasama dyan sa Congress of the Philippines. Kasi nga, kapag ikaw ay nag-ingay, binubuking mong lahat. Pero tignan nyo naman po ang kanilang katapangan. Wala silang pakialam. Itong dalawang batang mambabatas nito, Congressman Barzaga, Congressman Leviste, sila yung tinutukoy ni Gat Jose Rizal na tunay na pag-asa ng bayan. Hindi ko lang po kayo sinusuportahang dalawa, kung hindi ang karamihan ng mga Pilipino po, yung 94% na naniniwala na lantaran ang korupsyon sa Pilipinas, kasama niyo po sila sa inyong paninindigan na tama na sobra na at dapat na pong baguhin ang anyo ng politika sa Pilipinas. Ulitin ko po, siguro kinakailangan talaga ng charter change para mawala itong korupsyon sa ating lipunan.
Pero ang aking mungkahi, gayahin na po natin ang ginagawa nila dito sa Europe. Kinakailangan po, baliin na natin yung relasyon ng district congressman at ang district engineer dahil dyan po talaga nagbumula yung korupsyon. Habang ang district engineer ay nagre-report sa district congressman, nadidiktahan ng district congressman si district engineer kung kanino ibibigay mga proyekto. So kinakailangan po, tanggalin natin yung relasyon na yan. Paano? Gawin po natin ng ating paghalal ng ating mga kongresista ay nakabase sa kanilang plataforma de gobyerno ng kanilang mga partido na siyang ginagawa po sa iba't ibang bansa ngayon ng Europa, hindi po kada distrito. Dahil kapag plataforma ang ating binoto, baliwala po ang personalidad, ang importante, ano ang gagawin ninyo sa gobyerno, anong nais niyong makamit, at paano makakatulong ang inyong plataforma de gobyerno para makamit ang inyong kagustuhan. Diyan lang po talaga mabubuwag ang kultura ng korupsyon. So, in summary, booking ka bangag. Nandiyan ka sa UAE, di para sa free trade agreement, pero para katupagin yung mga nakaw mong yaman at paghandaan yung buhay mong matapos kang masipa sa Malacanang. At siyempre, ang taong bayan, kinikilala ang katapangan, ang kabayanihan nitong pag-asa ng ating bayan, si Kong Miao Miao Barzaga at Kong Leandro Leviste. Dumami pa sana ang hanay ng ganitong mga tunay na representante ng bayan.